Balita nito lang, ilang pasahero sa NAIA tinamaan ng surot. Ano nga ba itong surot? Mayroon bang health risk kapag nakagat kayo ng surot? At paano ito maiiwasan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. February 17 nang maghatid siya sa NAIA Terminal 3. Sandali lang siya nagpahinga sa may bakal na upuan sa departure area ng Makati. Ang surot o bed bugs sa Ingles ay matatawag nating peste. Sa katotohanan, gusto ko lang sabihin po, noong nag-aaral ako ng microbiology ng medical school, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ba kinakailangan pang aralin itong mga surot na ito. Yun pala, mayroon pala akong paggagamitan nito in the future. Ang i-educate kayo. Anyway, ang common bed bug o Cimex lenticularius ay may tuturing na peste. Sumisipsip yan ng dugo natin at nagdudulot ng pangangati kapag nakagat ka niyan at syempre, nakakairita yan sa atin. Hindi naman nagkakalat ng kahit anong sakit ang bed bugs o ang surot, pero itong surot na ito pwedeng magdulot ng mga allergic reactions sa atin. At kung medyo hypersensitive ang isang tao, pwede po itong magdulot ng severe allergic reaction na kung tawagin natin ay anaphylaxis. Rare man ito, pero kung magkaroon ng anaphylaxis ang isang pasyente, pwede siyang magkaroon ng pantal-pantal, pamamaga ng mukha, pamamaga ng labi, at hirap ng paghinga. Kapag ganyan, mainam na dalhin sa pinakamalapit na emergency room upang mabigyan ng lunas ang pasyente. Tandaan, simpleng allergic attack man yan, kung magiging severe, problema pa rin. Actually, isa pang problema natin na related dyan sa pangangati ay kapag natutulog ang isang tao, pwedeng magkaroon ng disrupted sleep dahil sa pagkakamot. Hindi rin talaga maganda ang pagkakaroon ng surot sa bahay at mga buhay natin at pati na rin nating mga gamit. Kapag kasi kamot ang isang tao, pwede rin magkaroon ng tinatawag na secondary bacterial infection. Ibig sabihin, bukod sa simpleng kati-kati lamang, pwede pong ma-infect ang mga kagat ng surot, pwede itong mamaga, pwedeng magsugat-sugat, at pwedeng kailanganin din natin ng antibiotic dyan kung magiging severe ang sugat. Kung diabetiko ang isang tao, pwedeng hindi agad gumaling ang kanyang sugat na ganyan, kaya pinakamainam na magpatingin pa rin sa inyong mga doktor kung lumalala ang inyong mga sintomas. Sa mga hindi naman sobrang lala ng tama ng surot, sapat na po ang pagbibigay natin ng antihistamine. Pero again, sa mga magkakaroon ng mas malalang tama dito, kinakailangan ng individualized na treatment plan. Pinakamadaling ma-identify ang mga surot o mga bed bugs kapag nakita ninyo ang mga bite marks sa inyong mga katawan pagkatapos ninyong matulog o pagkagising ninyo. Pwede po rin ninyong inspeksyonin ang inyong mga hinihigaan para sa mga pinagbahayan o yung mga tinatawag na exoskeletons ng mga bed bugs pagkatapos nilang mag-molt. Magagaling magtago yung mga surot na yan at pwede talaga silang sumuot sa mga masisikip at maliliit na lugar. Pwede sumama yan sa mga travel things ninyo, kaya pwede po talagang makita yung mga yan sa mga airports. Kung sa bahay naman natin ay may mga himanta na kayo na baka may mga surot kayo sa inyong tahanan, mas mainam nang mag-general cleaning o tumawag ng mga professional cleaners para masugpo ang mga yan. At syempre, common man sa mga airports dahil sa mga travelers na hindi naman siguro nila alam kung may dala silang mga ganyan, panawagan na rin naman po natin sa pamunuan ang tamang pagpapanatili ng tamang kalinisan sa ating mga paliparan. Hindi nakatutuwa na makita ang ating paliparan ay may ganyang issue at kung tutusin, dapat isa nga yan sa mga malilinis na lugar dahil hindi lamang tayong mga Pinoy ang nagtatravel. Mas mainam din pong maipakita natin sa mga ibang lahi na malinis tayo sa ating mga kapaligiran. At ayun, sabi ko nga po sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang talagang nagkakasakit kayo. Kaya naman narito pa rin po ako, nagpapaalaala sa inyo. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.